Isang nakakapanabik na kuwento ng pagtataksil, paghihiganti, at paghahanap ng tunay na pag-ibig sa gitna ng magulong mundo ng Maynila. Handa ka na bang masaksihan ang pagbangon ng isang babae mula sa abo at ang kanyang nakakagulat na paghihiganti? Kung gayon, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang paglalakbay na ito. At tandaan, ang bawat kabanata ay puno ng mga sorpresa na magpapabilis ng tibok ng inyong puso. Maghanda para sa isang emosyonal na roller coaster ride. Bakit ba kasi ang tagal mo, Celine? Mahuhuli na tayo sa flight. Sigaw ni Michael, ang aking asawa, habang kinakaladkad ang malaking maleta papunta sa departure area ng NAIA Terminal 3. Naiinis ako sa kanya. Kailangan ko pa bang magmadali para lang masaksihan ang kanyang pagtataksil sa sarili kong mga mata? Pero pinilit kong ngumiti para kay Ella, ang aming 7 taong gulang na anak na mahigpit na nakahawak sa aking kamay. Pasensya na, Michael. Marami lang akong inaayos para sa pag-alis natin. Kagabi pa ako kinakabahan. Hindi ako makatulog. Ang tawag sa telepono ni Michael, ang mga text messages na binubura niya kaagad, ang kanyang biglaang business trip sa Palawan. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa lumalaking duda sa aking puso. Ngayon, kailangan kong harapin ang katotohanan. Mama, malapit na ba ang eroplano? Tanong ni Ella, na nakatingala sa akin na may inosenteng mga mata. Oo baby, malapit na. Magbabakasyon tayo sa lola mo sa Cebu, di ba? Masaya yun. Pilit kong sabi habang hinahaplos ang kanyang buhok. Ngunit ang aking isip ay abala sa ibang bagay. Habang naglalakad kami patungo sa check-in counter, may naamoy akong pamilyar na pabango. Hindi ito ang karaniwang amoy ng paliparan, kundi ang matamis at nakalalasing na halimuyak ng jasmine at ilang-ilang. Ang pabango na iyon ay bumabalik sa aking mga panaginip sa loob ng ilang linggo. Ang pabango na iyon ay may kaugnayan sa isang babae na nakita ko minsan sa opisina ni Michael. Hindi ko pa nakikita ang mukha niya, pero nakita ko ang kanyang likod. Ang makinis na likod na tinabunan ng isang pangkasal na damit. Ang damit na ipinagmamalaki niya. Celine, binili ko ito sa Italy para sa ating anibersaryo. Maganda ba? Nagtaas ako ng tingin at nakita ko siya. Nakatayo malapit sa isang haligi. Nakayakap sa isang babae na nakasuot ng champagne gold na gown na may malalim na cut sa likod. Ang damit ay kumikinang sa ilaw na nagpapatingkad sa kanyang kabataan at hubog ng katawan. Sa ibabaw nito ay isang fur stole at sa kanyang paa ay kumikinang na stiletto heels. Si Melissa, ang junior account manager na halos kasintaas ko sa kumpanya. Ngunit ang kanyang kagandahan ay parang sa isang artista at sa pagkakataong ito, siya ay nakayakap kay Michael. Michael, ang sweet mo talaga. Sa wakas, tayo lang dalawa. Narinig kong sabi ni Melissa na parang bumubulong sa hangin, ngunit ang kanyang tinig ay tila tumatagos sa aking mga tainga. Ang aking mundo ay gumuho. Ang aking paningin ay lumabo. Ang aking dugo ay umakyat sa aking ulo, at ang aking mga daliri ay nanlalamig. Ito ba ay isang bangungot? O ito ay isang mapait na katotohanan? Mama, tingnan mo. Si Papa o. Sigaw ni Ella, na nakawala sa aking kamay at tumakbo palapit kay Michael. Ang kanyang inosenteng tinig ay umalingaw-ngaw sa buong paliparan na nakakuha ng atensyon ng ilang pasahero. Ang ngiti sa labi ni Michael ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay namutla, na parang nakakita ng multo. Tiningnan niya ako, pagkatapos ay si Ella. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Si Melissa ay dahan-dahang lumingon. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa akin, pagkatapos ay kay Ella, na parang sinusuri kami. Wala siyang gulat, wala siyang pagkabahala. Mayroon lang siyang malamig na tingin, na para bang nagmamay-ari siya ng isang bagay na matagal na niyang pinlano. Papa? Tanong ni Ella, na napansin ang pagbabago sa mukha ni Michael. Hindi ako makakilos, hindi ako makasigaw, hindi ako makatakas. Nakatayo lang ako roon, tulad ng isang rebulto, habang ang anunsyo ng paliparan ay tila lumalayo sa akin. Ang tanging naririnig ko ay ang tinig ni Ella, ang malamig na tawa ni Melissa, at ang takot sa mukha ni Michael. Hindi ko pa lubos na nauunawaan ang impyerno na nagsisimula pa lamang. Papa, ang laki ng sorpresa! Si Michael ay hindi makagalaw, nakayakap pa rin kay Melissa, ang kanyang mukha ay puting-puti. Pinilit niyang alisin ang kamay ni Melissa, ngunit mahigpit siyang hinawakan ni Melissa. Oh, Michael, siya pala ang anak mo? Tanong ni Melissa,
na may matamis na ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Inilapit niya ang kanyang sarili kay Michael, na parang ipinapahayag sa aming harapan na, akin ang lalaking ito. Hindi ako makakilos. Para akong mabubuwal. Papa, ano yan? Bakit ka nakikipaghalikan sa ibang babae? Sabi ni Mama, magtatrabaho ka lang sa labas, mag-isa. Ang inosenteng tanong ni Ella ay tumagos sa puso ni Michael, na parang isang matalim na balaraw. Ilang pasahero ang napahinto at ang kanilang tingin ay nakatuon sa amin. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghuhusga at pagtataka. Papahinila ni Ella ang laylayan ng pantalon ni Michael. Naghihintay na buhatin siya nito tulad ng lagi niyang ginagawa. Ngunit tinaboy ni Michael ang kamay ni Ella na para bang isang maruming bagay. Huwag ka muna. Lumayo ka muna sa akin, Ella. Napakasakit ng kanyang mga salita. Ang kanyang mukha ay hindi na ang mukha ng asawa ko, kundi isang takot na tao na nasa bingit ng kapahamakan. Tara na, Jeline. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Malamig na sabi ni Michael sa akin na para bang ako ang may kasalanan. Sino ang gumagawa ng eksena? Michael, alam mo ba ang ginagawa mo? Niloloko mo kami ng anak mo. At ngayon, nakikipaglandian ka sa ibang babae sa publiko? Galit na galit kong sabi. Masyado kang emosyonal, Celine. Hindi mo nakikita ang katotohanan. May importante kaming flight, Michael. Tara na, sabi ni Melissa, na parang nagmamay-ari kay Michael. Tiningnan ni Michael kami ni Melissa, at sa huli, pinili niya si Melissa. Celine, pag-uusapan natin ito pagbalik ko. Ngayon, aalis na kami. Papa, huwag. Huwag kang umalis, sigaw ni Ella, na humahabol kay Michael. Ngunit hindi lumingon si Michael. Naglakad siya palayo kasama si Melissa, patungo sa priority boarding gate. Si Melissa ay lumingon, ngumiti, at parang sinabing, maligayang pagdating sa impyerno, matanda. Niyakap ko si Ella, na umiiyak sa aking mga braso. Ang aking 10 taong kasal ay gumuho sa isang iglap. Ngunit hindi ko pa alam na ang pagtataksil ni Michael ay higit pa sa isang affair. Ito ay isang plano upang kunin ang lahat mula sa amin. Papa, hintay! Ang iyak ni Ella ay umalingaw-ngaw sa mataas na kisame, ngunit ang likod ni Michael ay hindi lumingon. Ang automatikong pinto ay nagsara, at ang dalawa ay tuluyang nawala. Ang tanging natira ay ang malawak na lobby, ang mga tingin ng awa mula sa mga tao, at ang mainit na katawan ni Ella na nanginginig sa aking mga braso. Bakit, Mama? Bakit umalis si Papa? Masama ba akong bata? Tanong ni Ella habang humihikbi. Hindi ko masagot. Ang aking lalamunan ay parang nasusunog at kung susubukan kong magsalita, baka mapunit ang aking lalamunan sa sakit. Niyakap ko si Ella ng mahigpit na para bang tinatakpan ang kanyang mga tainga sa mga alingaw-ngaw ng tawa ni Melissa. Maligayang pagdating sa impyerno, matanda. Ang mga matang iyon ay tila nagsasabi na alam niya na nandoon kami. Nagplano sila ng lahat. Si Papa ay may biglaang business trip, Ella. Pasensya na. Nagmamadali lang siya, sabi ko, habang pinipilit kong ngumiti. Ngunit ang aking sarili ay nasusuka sa kasinungalingan na aking sinasabi. Hindi ko kayang sabihin kay Ella na pinili siya ng kanyang papa at tinalikuran niya kami. Wala akong lakas ng loob na sabihin ang napakapait na katotohanan sa isang 7 taong gulang na bata. Umupo kami sa isang bench na parang walang buhay. Ang flight patungong Cebu ay malapit ng lumipad. Ngunit hindi ako makakilos. Ang aming pamilya ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Mama, uwi na tayo. Tanong ni Ella, na namumula ang mukha sa pag-iyak. Tiningnan ko siya, at sa wakas, nagkaroon ako ng katinuan. Uuwi? Sa bahay na puno ng kasinungalingan? Habang siya ay nasa itaas, nakikipag-inuman sa kanyang kerida, ako ay maglalaban ng kanyang maruming damit at maghihintay sa kanya. Hindi, hindi ako uuwi. Pinunasan ko ang mga luha ni Ella. Ang aking mga daliri ay nanlalamig pa rin, ngunit sa aking puso, isang itim na apoy ang nagsisimulang umalab. Pupunta tayo sa lola at lolo mo sa Cebu. Tayong dalawa lang. Si Papa, hayaan mo na siya. Kung saan siya masaya, doon siya. Tumayo ako at hinawakan ang mabigat na maleta. Ang buhay na walang Michael ay isang mundo na hindi ko pa naranasan. Simula nang makilala ko siya sa edad na 24. Kung sasabihin kong hindi ako natatakot, magsisinungaling ako.
Ngunit higit pa sa takot, ang larawan ng pagtaboy ni Michael sa kamay ni Ella ay nagpatigas ng aking puso. Michael, ngayon, itinapon mo ang pinakamahalaga sa iyo. Ang pagtrato mo sa iyong anak ay hindi ko kailanman mapapatawad. Naglakad kami patungo sa gate ng Cebu flight. Sumakay kami sa escalator at tiningnan ang mga tanawin na dumadaan. Ang parehong tanawin na nakita ko kanina habang naglalakad si Michael at Melissa. Ang matamis na pabango ay tila nasa hangin pa rin at ako ay nasusuka. Ang eroplano ay lumipad at unti-unting lumayo sa lupa. Habang tinitingnan ko ang lumiliit na tanawin ng Maynila, sinabi ko sa aking sarili, hindi ito ang katapusan. Ang impyerno na ito ay sinimulan mo at ako ang tatapos. Ngunit hindi ko pa alam. Ang totoong bitag ni Michael ay magsisimula sa sandaling dumating ako sa Cebu. Ang affair trip na akala ko ay isang bakasyon ay ang simula ng isang malupit na countdown upang tuluyang alisin ang aming lugar sa mundo. Pagdating namin sa Cebu, sa loob ng taxi papunta sa bahay ng aking mga magulang, tiningnan ko ang aking cellphone. Hindi mensahe mula kay Michael, kundi nakakabahala na notification mula sa aking bank app. Sa sandaling nakita ko ang mga numero sa screen, namutla ang aking mga daliri. Ang kamay ko na nakahawak sa maleta ay nanginginig. Mama, anong nangyari? Si Papa na naman? Hindi ko na naririnig ang tinig ni Ella. Nakatitig lang ako sa screen. Ang katotohanan ay nakasulat doon ang aming pinagsamang kinabukasan ay nawala sa isang iglap. Ang pamilyar na tanawin ng Cebu ay dumadaan sa bintana ng taxi, ngunit ang aking mga mata ay nakatitig sa aking cellphone. Kasinungalingan? Hindi ito maaaring mangyari. Paulit-ulit kong inirefresh ang screen ng bank app, ngunit ang mga numerong lumalabas ay hindi nagbabago. Ang aming joint account. Nandoon ang aking savings bago ako ikasal at ang savings ni Michael para sa kinabukasan ni Ella. Halos 10 milyong piso. Ngayon, 1,248 piso na lang. Napakita ang transaction history. Sa loob ng ilang linggo, paunti-unti at planado, ang malaking halaga ay inilipat. Ang huling transaksyon ay kaninang umaga, sa mismong oras na nakatayo kami sa lobby ng NAIA. Si Michael, o ang babae, ay inubos ang lahat. Mama, nakakatakot ang mukha mo, sabi ni Ella na humawak sa aking manggas. Napansin ko na mahigpit akong nakahawak sa cellphone at ang aking paghinga ay mababaw dahil sa shock. Pasensya na, Ella. Wala to. Ayos lang ako. Ang aking tinig ay halos hindi marinig. Hindi ako ayos. Hindi lang affair trip ang pinuntahan ni Michael. Tumakas siya. Iniwan kaming mag-ina na walang pera para makapagsimula ng bagong buhay kasama ang babae. Ang namumutlang mukha niya sa paliparan. Hindi ito guilt sa affair, kundi takot na mahuli ako at baka mag-eskandalo ako bago niya maubos ang lahat ng pera. Pagdating namin sa bahay ng aking mga magulang, mainit ang kanilang pagtanggap. Ngunit nang makita ni Mama ang aking mukha, nag-aalala siya. Celine, anong nangyari? Para kang multo. Nasaan si Michael? Pinigilan ko ang aking sarili na umiyak sa harap nila. Hindi na siguro kami magkikita ni Michael. Iyon lang ang nasabi ko. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Ella sa mga yakap ng aking mga magulang, umupo ako sa malamig na kutsyon sa guest room at sa dilim, binuksan ko muli ang aking cellphone. May isang mensahe mula kay Michael sa aking inbox. Para kay Celine. Alam kong gulat ka sa nangyari, ngunit sa tingin ko, hindi na natin kayang ayusin ang ating relasyon. Hindi ko na matiis ang iyong hysteric na ugali at ang malamig na atmosphere sa ating bahay. Tulad ng nakita mo sa paliparan, may bago na akong kailangan protektahan. Sa ngayon, manatili ka muna sa Cebu para lumamig ang ulo mo. Tungkol sa iyong gastusin, dahil ikaw ang kusang umalis ng bahay at nagkahiwalay tayo, sa hinaharap, minimum na lang ang ipapadala ko sa iyong account. Tungkol sa divorce papers, tatawag na lang ang aking abogado sa iyo. Tungkol kay Ella, dahil ikaw ang naglabas sa kanya, makatuwirang ako ang kumuha ng custody hanggat hindi pa stable ang inyong environment. Huwag kang maging emosyonal, harapin mo ang katotohanan. Napakamakasarili at napakalamig ng mga salita. Hysteric. Kusang umalis ng bahay. Ginagawa niya akong kontrabida. Itinatago niya ang katotohanan na siya ay tumakas kasama ang kanyang kerida
at pinaplano niyang palabasin na ako ang naglabas kay Ella at tumakas sa bahay ng aking mga magulang. At custody, kukunin niya ang pera, ang bahay, at pati ang anak ko, ang lalaking nagtaboy sa kanyang anak sa paliparan, at pinaiyak siya. Paano niya nasabing gusto niya ng custody? Hindi! Sa dilim, isang tahimik na galit ang umusbong sa aking puso. Wala na akong luha. Ang nasa dulo ng kawalan ay isang malamig at matalim na desisyon. Siya ay isang elite businessman. Gagamitin niya ang lipunan at lohika bilang sandata upang durugin ako bilang isang walang magawang housewife. Ngunit may isang malaking pagkakamali siya. Hindi niya alam kung gaano kalupit at katalino ang isang ina para protektahan ang kanyang anak. Isinara ko ang screen at sa dilim, tiningnan ko ang labas ng bintana. Michael, itinapon mo ako. Ayos lang. Ngunit sinira mo ang puso ni Ella at sinubukan mong kunin ang kanyang kinabukasan. Pagbabayaran mo ito. Kukunin ko ang lahat mula sa iyo hanggang sa huling sentimo. Kinabukasan, pumunta ako sa isang maliit na cafe malapit sa aming bahay upang makilala ang isang tao. Ang pagtatagpo sa paliparan na akala ko ay simula ng impyerno ay magiging simula ng aking paghihiganti. Kinabukasan, ang langit sa Cebu ay mapait na kulay asul. Ngunit ang aking puso ay nananatiling nanlalamig sa mga salita ni Michael. Mama, good morning. May dumating na text mula kay Papa? Tanong ni Ella, na nagising at nakatingin sa akin na may pag-aalala. Sa tuwing nakikita ko ang kanyang inosenteng mga mata, kumikirot ang aking puso. Si Papa ay abala sa trabaho ngayon, kaya manatili muna tayo dito at magsaya sa lola at lolo, sabi ko habang pinipilit kong ngumiti. Ngunit si Ella ay hindi pa rin kumbinsido. Para sa isang 7 taong gulang na bata, ang malamig na pagtaboy ng kanyang ama sa paliparan ay nakaukit na sa kanyang puso. Iniwan ko si Ella kay Mama at pumunta ako sa isang kalapit na cafe. Nanginginig ang aking mga daliri habang binabasa ko muli ang email ni Michael. Sa tuwing binabasa ko ito, mas lalo akong nanlalamig. Masyado kang emosyonal, kaya hindi tayo makapag-usap. Makatuwirang itala ang lahat. Hindi ito simpleng paghihiwalay. Siya ay isang kriminal. Ang lalaking nakakumpleto ng daan-daang kontrata sa negosyo ay ngayon ay nagpaplano na sirain ang aming pamilya. Balak niyang palabasin na ako ay may mental disorder para magkaroon siya ng bentahe sa korte. Kahit ang pagtatagpo sa paliparan, balak niyang palabasin na ako ang nag-abang at nag-iskandalo. Hindi ka pani-paniwala. Nanginginig ang aking kamay na may hawak na tasa. Ang 10 taon na ginugol ko sa pagtitipid para sa aming pamilya, sa paghahanda ng pagkain para sa kanyang kalusugan, at sa pagmamahal sa paglaki ni Ella. Lahat ng iyon ay tinatapon niya sa isang salita, nakababagot, at ang babaeng nakasuot ng gold dress, si Melissa. Ang kanyang mga kumikinang na mata at ang kanyang mga puting daliri na nakakapit sa braso ni Michael. Isinakripisyo ni Michael ang mga luha ng kanyang anak para sa kabataan at papuri ng babaeng iyon. Ang screen ng cellphone ay nagliwanag. May isa pang mensahe mula kay Michael tungkol sa living expenses. Sa ngayon, 50,000 piso bawat buwan ang ipapadala ko sa iyong personal account. Sapat na iyan dahil nasa bahay ka ng magulang mo. Tungkol sa joint account, babayaran na lang sa property division sa hinaharap. Kung magkakagulo ka, ituturing kong masama sa kalagayan ni Ella at mabilis kong sisimulan ang legal na proseso. Kung naintindihan mo, mag-reply ka, 50,000 piso. Isang insulto na nagsasabing bumalik ako sa bahay ng aking mga magulang pagkatapos kong maghirap sa Maynila. Paano niya nasabing babayaran ang 10 milyong piso mula sa joint account sa property division? Panigurado, ang pera ay gagamitin na sa mga luho niya at ng babaeng iyon. Ganito pala ang plano mo, Michael. Sa aking puso, may isang bagay na tahimik at tuluyang namatay. Ito ay ang huling pagmamahal ko sa kanya at ang pag-asa na baka bumalik pa kami. Wala na akong luha. Sa halip, isang malamig na galit ang umaakyat mula sa aking tiyan. Naghintay siya na umiyak ako. Na magalit ako sa telepono para masabi niya, "Tingnan mo, hindi stable ang asawa ko. Hindi ko siya mapagkakatiwalaan sa aking anak. Hindi ko hahayaan na mangyari ang gusto mo." Humugot ako ng malalim na hininga at inayos ang aking paghinga. Hindi ako magre-reply. Sa ngayon, kailangan kong bigyan siya ng ilusyon na kontrolado ko siya. Habang siya ay nasa ulap,
o sa kama ng resort, nagpapakasaya sa kanyang perpektong plano, ako ay magsisimulang maghanda para sa paghihiganti mula sa isang lugar na hindi niya maiisip. Binuksan ko ang browser ng aking cellphone at nag-type ng ilang keywords, divorce lawyer, best hidden asset investigation, infidelity damages. Ang mga legal terms na lumabas sa screen ay tanging sandata ko sa ngayon. Michael, balak mong lumaban gamit ang lohika at reputasyon. Kung ganun, gagawin kong target ang iyong perpektong karera at ang iyong reputasyon. Paglabas ko ng cafe, sinalubong ako ng malamig na hangin. Sa daan pabalik sa bahay ng aking mga magulang, nakita ko ang golden dress ni Melissa na nakabitin sa isang display. Hintay ka lang, Ella. Ibabalik ni Mama ang lahat ng kinuha ni Papa mula sa iyo, pati ang bawat patak ng luha mo sa paliparan. Sa sandaling iyon, may isang text message na dumating mula sa hindi kilalang numero. Nakita ko kayo sa Enaiya. Pwede ba tayong mag-usap? Ang aking puso ay tumalon. Si Michael ba ito? O ang misteryosong mensahe na ito ay magbabago ng aking kapalaran? Nakatitig ako sa misteryosong mensahe habang nakatayo sa harap ng gate ng aking bahay. Isang saksi ba ito sa nangyari sa Naiya? Si Michael ba ang nagpadala para bantayan ako? O si Melissa? Ang pinakamasamang senaryo ang pumasok sa aking isip, ngunit sa ngayon wala na akong mawawala. Nanginginig ang aking mga daliri habang nagtatype ng reply. Sino ka? Anong kailangan mo? Pagkalipas ng ilang minuto, isang hindi inaasahang reply ang dumating. Hindi ako kaaway mo. Sa halip, may kilala tayong pareho. Nasa parke ako malapit sa bahay mo. Pwede ka bang pumunta nang walang alam si Ella? Karaniwan naming kakilala. Dahil sa mga salitang iyon, sinabi ko kay Mama na maglalakad ako at pumunta ako sa parke. Sa bench ng parke, may isang babae na nakaupo. Nasa huling bahagi na siya ng 50s. Nakasuot ng isang gray cashmere coat at nakaupo ng tuwid na nagpapahiwatig ng kanyang poise at karanasan. Ikaw ba ang nag-message? Tanong ko. Dahan-dahang tumayo ang babae at ngumiti. Magandang araw, Celine. Pasensya na sa gulat. Ako si Attorney Alcantara. Sa totoo lang, dati akong asawa ng dating boss ng asawa mo, si Michael. Boss? Inabot ako ng ilang segundo para maintindihan ang ibig sabihin ng mga salitita niya. Nakita ko kayo sa paliparan. Ang babae sa tabi ni Michael, si Melissa. Siya ay dati ring sekretarya ng asawa ko. Ang relasyon nilang dalawa ay open secret na sa opisina, sabi ni Attorney Alcantara. Ang aking puso ay bumilis. Sinabi ni Michael na ilang buwan na silang magkasama, ngunit ang sinasabi ni Attorney Alcantara ay iba. Ang relasyon nila ay mas malalim at mas planado. Celine. Sinisikap ni Michael na ipaintindi sa mga tao na ikaw ay isang emosyonal na asawa na umalis ng bahay. Ang asawa ko ay gumamit ng parehong taktika para paalisin ako. Alam ko, ang mga lalaking iyon ay naniniwala na sila ang tama at lohikal. Kaya, para palakasin ang kanilang kwento, ginagawa nilang baliw ang kanilang asawa, sabi niya. Kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang lumang itim na notebook at inabot sa akin. Ito ang ginamit ko nang makipaglaban ako sa asawa ko. Si Michael ay natuto ng mga taktika mula sa asawa ko, ngunit mayroon siyang malaking pagkakamali. Dahil naniniwala siyang siya ang tama, nagiging pabaya siya sa mga detalye. Binuksan ko ang notebook. Nandoon ang mga paraan kung paano mangalap ng ebidensya ng affair, kung paano malaman ang nakatagong asset, at kung paano gumawa ng pagkakataon para maging pabaya ang kalaban. Celine, alam kong desperada ka ngayon, ngunit ang isang salita sa paliparan ang sinabi ni Ella ay ang kanyang pinakamalaking pagkakamali. Sa publiko, nilikha niya ang katotohanan na siya ay tumakas. Hindi lang ikaw ang saksi. Lahat ng nandoon, sabi ni Attorney Alcantara. Ang mga salita ni Attorney Alcantara ay nagbigay ng init sa aking nanlalamig na puso. Una, kailangan mong bumalik sa bahay sa Maynila. Iniisip niya na hindi ka nababalik doon. Kaya, nandoon pa rin ang mga ebidensya. Ngunit baka pinalitan na niya ang susi, sabi ko. Hindi, siya ay isang lalaking pinapahalagahan ang kanyang reputasyon. Hindi niya gagawin ang isang bagay na magpapahiwatig na itinapon niya ang kanyang asawa. Kailangan niyang maging isang mabuting asawa na naghahanap ng pag-uusap, sabi ni Attorney Alcantara. Mahigpit kong hinawakan ang itim na notebook. Michael, balak mong itapon ako.
bilang isang emosyonal na babae. Ngunit hindi na ako iiyak. Habang ikaw ay nakikipag-inuman kay Melissa, dahan-dahan kong babalatan ang iyong kasinungalingan. Pagbalik ko sa bahay, nakita ko si Ella na naglalaro ng block toys. Mama, saan ka galing? Naghanda lang ako para sa isang laban, sabi ko, habang niyayakap siya. Ang init ng kanyang maliit na katawan ay dumaloy sa akin. Para protektahan ang batang ito, handa akong maglakad sa anumang putik. Kinabukasan, iniwan ko si Ella kay mama at muling sumakay sa eroplano pabalik sa Maynila. Ang stratehiya na ibinigay ni attorney, Alcantara ay ito atakehin ang kalaban sa sandaling siya ay kampante sa kanyang tagumpay. Pagdating ko sa NAIA, hindi na ako ang nanginginig na babae. Sumakay ako sa taxi, patungo sa bahay na dati naming tirahan, at ngayon ay sentro ng pagtataksil. Sa aking bulsa, may isa pang email mula kay Michael. Nag-aalala rin ako sa iyo. Makipag-ugnayan ka sa aking abogado para sa isang pag-uusap. Nag-aalala. Isang kasinungalingan na nakasusuka. Ngunit sa unang pagkakataon, nag-reply ako sa kanya. Naintindihan ko. Kailangan ko ng kaunting oras, ngunit tulad ng sabi mo, mag-usap tayo ng mahinahon. Ito ang una kong bitag. Mula sa NAIA, sumakay ako sa taxi, patungo sa kondominium na aming tahanan ilang araw na ang nakalipas. Ang tanawin sa labas ng bintana ay pareho, ngunit ang aking pananaw sa mundo ay nagbago. Ang itim na notebook na ibinigay ni attorney. Alcantara ay mahigpit na nakakapit sa aking tagiliran. Dito na po, pakihinto, sabi ko. Ang high-rise condominium sa prime location. Ang hindi personal at marangyang entrance na pinili ni Michael bilang simbolo ng kanyang pagiging elite businessman. Paglabas ng entrance, nakita ko ang aking sarili sa salamin ng elevator. Ang aking mukha ay namumutla, ngunit ang aking mga mata ay may malamig na tingin na hindi ko pa nakikita dati. Inikot ko ang susi. Bumukas. Tulad ng inaasahan ni Attorney Alcantara, hindi pa pinalitan ni Michael ang susi. Para ipakita na siya ay isang asawa na ayaw makipag-usap, kailangan niyang panatilihing bukas ang pinto para makabalik ako anumang oras. Palagi akong bukas. Ang asawa ko ang tumakas. Ang mapanlinlang na kasinungalingan na iyon ay malinaw sa akin. Ang tahimik na living room. Nandoon pa rin ang mga labi ng aming buhay, ilang araw na ang nakalipas, ang medyas ni Michael na nakakalat, ang drawing ni Ella ng papa niya na hindi pa tapos, at sa kusina, may dalawang hindi pamilyar na baso ng alak na nakatayo pa rin. Nasusuka ako. Bumalik sila mula sa affair trip at dinala niya ang babae sa bahay na ito. Niyapakan nila ang lugar na puno ng alaala ni Ella. Pinigilan ko ang aking emosyon at nagpunta sa office ni Michael tulad ng itinuro ni Attorney Alcantara. Siya ay isang perfectionist, ngunit mayroon siyang ugali na maliitin ang mga taong tingin niya ay mas mababa. Iniisip niya ako bilang isang mangmang na housewife na hindi marunong gumamit ng computer. Dapat niyang itago ang mahahalagang dokumento sa isang lugar sa silid na ito. Mga drawer ng desk, likod ng bookshelf. Limitado ang oras. Sa huli, sa ilalim ng pinakamababang drawer, sa isang double bottom space, nakita ko ang isang binder. Ito na. Nanginginig ang aking mga daliri. Nandoon ang mga resibo ng date ni Melissa sa loob ng 3 taon, ang bank statements ng kanilang secret account, at isang memo na may pamagat na divorce simulation. Nandoon ang detalyadong schedule kung paano ipapakita ang aking mental instability, kung paano ititigil ang aking living expenses para magpakamatay ako. Napakasama. Talagang napakasama. Sa mga araw na nilalagnat si Ella, at ako lang ang nagbabantay sa kanya, at sa mga araw na nagluluto ako ng masasarap na pagkain para ipagdiwang ang promotion ni Michael, nagpaplano siya sa silid na ito kung paano kami aalisin ni Ella. Kinunan ko ng larawan ang lahat ng pahina gamit ang aking cellphone camera. Ayon sa payo ni Attorney Alcantara, hindi ko ginalaw ang orihinal. Hindi ko dapat ipaalam sa kanya na nalaman ko, matapos ang aking gawain at paalis na ako sa silid, narinig ko ang tunog ng pagbukas ng pinto sa entrance. Ha? Muntik na akong atakihin sa puso. Si Michael. Bakit sa ganitong oras? Mabilis akong nagtago sa closet ng office. Sabi ko na nga ba, Michael? Hindi babalik ang babaeng iyon sa bahay ng magulang niya
narinig kong sabi ng matamis na tinig ni Melissa sa living room. Ah, si Celine ay may mataas na pride. Sa sandaling makita niya ang kanyang sarili sa ganoong sitwasyon, ayaw na niyang makita ang aking mukha. Kaya, tulad ng plano, maaayos na rin ang bahay na ito, sabi ni Michael. Mula sa butas ng closet, nakita ko ang dalawang figure na naglalakad sa living room. Yakap ni Michael si Melissa, at mayroon siyang ngiti na pareho ng nakita ko sa paliparan. Kawawa naman si Ella, pero makakahanap naman siguro siya ng bagong papa, Michael. Pwede ko na bang tapusin ang kontrata ng apartment ko? Tanong ni Melissa. Oo, syempre. Dito ka natitira simula sa susunod na buwan, sabi ni Michael. Nasusuka ako. Pinaiyak niya ang kanyang anak sa paliparan, kinuha ang kanyang kinabukasan, at ngayon, plano niyang patirahin ang bagong babae sa bahay na ito bago pa matuyo ang luha ng kanyang anak. Para sa kanila, kami ni Ella ay parang luma at kailangan ng palitan. Sa dilim, mahigpit kong hinawakan ang itim na notebook na may tatak ng aking mga daliri. Pinigilan ko ang aking sarili na manginig sa galit. Naiintindihan mo na ngayon, Michael Melissa? Inulit ko sa aking isip ang mga salita na itinuro ni Attorney Alcantara. Ang patakaran ng paghihiganti ay alisin ang kanilang paa sa lupa sa sandaling sila ay kampante sa tagumpay. Nakita ko na pumasok sila sa bedroom at tahimik akong umalis sa entrance. Paglabas ko, ang hangin sa Maynila ay nakakagulat na malamig at humampas sa aking pisngi. Tinawagan ko si Attorney Alcantara. Nakita ko na ang lahat ng ebidensya. Magaling, Celine. Ngayon, ihanda natin ang entablado para sa paghihiganti, sabi ni Attorney Alcantara, na ang boses ay umalingaw-ngaw sa gabi. Nang gabing iyon, sa opisina ni Attorney Alcantara, nagpa siya akong kontakin ng isang tao na kinatatakutan ni Michael. Ito ang huling galaw na magpapabagsak sa karera ni Michael. Kontakin natin si Mr. Sato, ang direktang boss ni Michael, sabi ni Attorney Alcantara. Nahinto ang aking paghinga. Mr. Sato, ang executive director, siya ang mentor ni Michael at palagi niyang ipinagyayabang na, dahil nakabantay sa akin si Mr. Sato, sigurado ang kinabukasan ko. Makikinig kaya siya sa akin, isang simpleng housewife? Tanong ko. Celine, huwag kang makalimot. Si Mr. Sato ay matagal ng kaibigan ng asawa ko. At higit sa lahat, siya ay isang lalaking pinahahalagahan ang reputasyon ng kumpanya. Kung malaman niyang si Michael ay nagkunwari na nasa business trip para sa isang affair at ginamit ang pondo ng kumpanya, hindi siya mananahimik, sabi ni Attorney Alcantara, na ang mga mata ay parang agila na nanghuhuli ng biktima. Nang gabing iyon, sa ilalim ng gabay ni Attorney Alcantara, gumawa ako ng isang sobre. Ang laman nito ay ang mga ebidensya ng affair na nakita ko sa office, ang kopya ng secret bank account, at ang detalyadong pahayag ng pagtaboy ni Michael sa kanyang anak sa paliparan. Ngunit hindi ko ito ipapadala kaagad. Ngayon, kailangan nating iparamdam sa kanya na siya ang may kontrol, sabi ni Attorney Alcantara. Sumunod ako sa kanyang payo at nagpadala ako ng maikling mensahe kay Michael. Michael, pasensya na kahapon. Nagpalamig lang ako ng ulo. Tungkol sa divorce, tulad ng sabi mo, gusto kong mag-usap tayo ng mahinahon. Nag-aalala ako kay Ella, kaya babalik ako sa Maynila sa lalong madaling panahon. Nanginginig ang aking mga daliri sa galit habang pinindot ko ang send button. Pagkalipas ng ilang minuto, mabilis na nag-reply si Michael. Mabuti kung ganun. Mukhang naintindihan mo na rin ang katotohanan. Masaya rin si Melissa na ikaw ay isang makatwirang tao. Mag-usap tayo sa bahay sa susunod na linggo, kasama ang abogado. Masaya rin si Melissa. Ang buong pagmamaliit sa akin sa likod ng mga salitang iyon. Naniniwala siya na lubos akong susuko at mawawala ako kasama si Ella sa kaunting pera na ibinigay niya. Celine, sa loob ng isang linggo, kahit anong paninira o mapanlait na email ang ipadala niya, huwag kang magalit. Ang katahimikan o ang pagsunod ang magiging lason na magpapababa sa kanyang depensa, sabi ni Attorney Alcantara. Sa loob ng ilang araw, bumalik ako sa Cebu at naghanda. Araw-araw, may email si Michael na puno ng pagmamataas. 50,000 pesos para sa living expenses. Ipapadala ko na. Magpasalamat ka. Itatapon ko na ang mga gamit mo na hindi kailangan. Sagabal lang sa bagong buhay. Naghihintay si Ella ng email mula kay Papa. Mama, nagsorry na ba si Papa? Niyakap ko si Ella at sinabi.
Malapit nang matapos ang lahat, sa loob ng isang linggo ng katahimikan, kasama si attorney Alcantara, pinatibay namin ang ebidensya na ang business trip ni Michael ay sa katunayan ay isang pagpupulong sa mga kliyente ng kumpanya. Inilagay niya ang hotel at meal expenses para sa affair trip bilang entertainment expenses ng kumpanya. Ito ay isang kumpletong pagtataksil sa kumpanya na higit pa sa isang personal na pagtataksil. Handa na ang lahat. Bago ang mediation, ipinadala ko kay Mr. Sato ang sobre na iyon sa pamamagitan ng express mail gamit ang network ni attorney Alcantara. Kinalkula niya ang oras para matanggap at ma-review ni Mr. Sato ang nilalaman at magalit. Sa kabilang banda, walang alam si Michael. Siguradong ipinagdiriwang niya ang tagumpay kasama si Melissa, patungo sa pagpupulong sa linggo, na sa totoo ay isang pagbitay, at dumating ang linggo ng umaga. Muli akong nakatayo sa harap ng kondominium sa Maynila. Sa tabi ko si Attorney Alcantara, at sa aking kamay, ang maliit na kamay ni Ella. Ella, ngayon ang araw na sasabihin ni Papa ang katotohanan, sabi ko. Hindi ka ba natatakot? Tanong ko. Hindi. Hindi ako natatakot kung kasama ka, Mama, sabi ni Ella. Hindi na siya ang mahina na bata na nakita ko sa paliparan. Damang-dama niya ang aking determinasyon at sa kanyang murang edad, mukha siyang matatag na nakikipaglaban. Pinindot ko ang doorbell. Bumukas ang pinto at nakatayo doon si Michael. Nakabukas ng kaunti ang butones ng kanyang damit at may ngiti na puno ng kumpiyansa. Mula sa living room, narinig ko ang amoy ng kape at ang masayang pagkanta ni Melissa. Ah, nandito ka na pala, Celine. At si Ella. Halika, tapusin na natin ito. May plano pa kami pagkatapos nito, sabi ni Michael. Tila hindi napansin ni Michael ang presensya ni Attorney Alcantara sa likod namin, o baka inisip niya na isa lang itong kamag-anak. Oo, simulan na natin, Michael. Ang simula ng totoong katapusan ng iyong buhay. Malamig na sabi ko. Nagulat si Michael. Ngunit hindi nagtagal. Ang kanyang mapagmataas na mukha ay napuno ng takot. Dahil sa sandaling pumasok kami sa living room, nagring ng malakas ang cellphone ni Michael. Ang pangalang lumabas sa screen ay Mr. Sato, ang executive director. Ang cellphone ni Michael na nakalagay sa mesa ay nanginginig ng husto. Sa sandaling nakita niya ang pangalang Mr. Sato, ang kumpiyansang ekspresyon ni Michael ay biglang nawala. Ano? Bakit siya tumatawag sa ganitong oras ng linggo? Nanginginig ang kamay ni Michael habang kinuha niya ang cellphone. Si Melissa ay nakaupo ng malalim sa sofa. Nakikita ang kanyang magandang binti mula sa kanyang revealing dress. Sagutin mo na, Michael, anong problema? Wala pa rin siyang alam na gumuguho na ang kanilang mundo. Hello, Mr. Sato. Good morning. Si Michael po ito. Opo, opo. Ah, iyan po ay. Ang mukha ni Michael ay nagbago ng kulay. Ano? Ngayon na. Ngunit may importante po kaming. Naintindihan ko na po. Papunta na po ako. Pagkatapos ng tawag, nahulog ang cellphone ni Michael sa karpet at gumawa ng mapurol na tunog. Michael, anong nangyari? Nakakatakot ang mukha mo, sabi ni Melissa, na tumayo at humawak sa braso ni Michael. Ngunit marahas na tinaboy ni Michael ang kanyang kamay. Sinabi ni Mr. Sato na magkakaroon ng Emergency Compliance Committee meeting bukas at ako at ikaw ay itatanong. Ano? Pati ako? Nanginginig si Melissa. Tiningnan ako ni Michael ng masama. Celine, anong ginawa mo kay Mr. Sato? Ano ang ipinadala mo sa kumpanya? Tahimik kong kinuha ang isang folder mula sa aking bag at inilagay sa mesa. Narinig ko mula kay Attorney Alcantara. Inilagay mo ang expenses ng affair bilang entertainment expenses para sa importanteng kliyente ni Mr. Sato. Hindi lang ito personal, kundi isang malaking pagtataksil sa kumpanya. Michael, hindi ka naman marunong gumamit ng computer. Hindi man ako marunong, ngunit ang lahat ng iyong ginawa ay nandoon sa iyong office. Habang iniisip mo akong mangmang na housewife, inirecord ko ang lahat ng iyong ginawa. Susunggaban sana ako ni Michael. Ngunit sa sandaling iyon, pinigilan siya ni Attorney Alcantara sa matalas na tinig. Tama na, Michael. Lahat ng iyong ginawa ay inirecord sa recorder na ito. Melissa, ikaw din. Pinilit ka ni Michael na tapusin ang kontrata ng apartment mo, ngunit sayang,
Baka mawalan ka ng trabaho bukas. Hindi! Magiging maayos ang lahat. Si Michael ay magiging division head. Hysterical na sigaw ni Melissa. Ngunit malamig na tumawa si Attorney Alcantara. Division head? Galit na galit si Mr. Sato. Hindi niya mapapatawad ang isang subordinate na nagpahiya sa kanya. Ang mapanlait na email mo na 50,000 pesos para sa living expenses ay na-share na rin kay Mr. Sato. Ang isang lalaking hindi pinapahalagahan ang kanyang pamilya ay hindi kailanman pagkakatiwalaan ng mga kliyente. Mabilis na nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Melissa. Hinawakan niya ang braso ni Michael. Michael, sabihin mo, pinangako mo na hindi mo ako pababayaan. Ngunit hindi na siya tiningnan ni Michael. Celine, please, bawiin mo. Kung mawalan ako ng trabaho, hindi ko na kayang magbayad ng child support para kay Ella. Sa sandaling iyon, si Ella, na tahimik sa aking likod, ay umusad. Tiningnan niya ang kanyang ama, na nagtaboy sa kanya sa paliparan. Papa, hindi ako malulungkot kung magalit ang mga tao sa kumpanya sa iyo. Papa, binitiwan mo ang kamay ko sa paliparan. Ang gusto mo lang ay hindi ako, kundi ang babaeng iyon, at ang iyong magandang posisyon, hindi ba? Paalam, Papa. Ang mga salita ng 7 taong gulang na anak ay mas malupit kaysa sa anumang legal na termino at durugin nito ang pride ni Michael. Tara na. Naghihintay si Mr. Sato, sabi ni Attorney Alcantara. Naglakad si Michael patungo sa entrance na parang multo. Si Melissa ay umiiyak sa gitna ng living room, ang kanyang golden dress ay nanginginig. Ang tagumpay na akala niya ay nakuha niya ay nawala sa isang iglap. Bago isara ang pinto ng condominium, lumingon ako at tiningnan ang likod ng lalaking minsan kong minahal. Wala na ang anino ng elite businessman. Ang hallway ng regional trial court ay malamig, na parang pumasok ang lamig ng taglamig. Ilang buwan na ang nakalipas, ako ay desperado sa makinang na lobby ng NAIA. Ngayon, nakatayo ako rito ng matatag. Sa tabi ko si Attorney Alcantara at sa kabilang banda, si Michael, na nakaupo ng hindi maayos. Simulan na natin ang mediation, sabi ng mababa na tinig ng mediator. Sa una, nagalit si Michael. Sinasabi na ito ay hindi makatarungang pagpapaalis at kasalanan ko. Ngunit nang ibigay ang resulta ng internal investigation ni Mr. Sato, siya ay umikli, na parang palaka na tiningnan ng ahas. Michael, ang iyong petisyon para sa divorce dahil sa incompatibility ay masyadong malayo sa mga ebidensya na isinumite namin, sabi ni Attorney Alcantara, habang naglalagay ng isang bundle ng dokumento sa mesa. Ito ay ang video sa paliparan, ang mga resibo ng affair ni Melissa, at ang record ng pagkuha ng 10 milyong piso mula sa joint account. Tingnan mo ito. Ang larawan mo na binabalewala ang iyong anak na si Ella, na humihingi ng tulong at papunta sa gate kasama ang iyong kerida. Ang footage ng CCTV ng paliparan, ang mga pahayag ng mga saksi, at ang pagtataksil sa kumpanya. May kasalanan pa rin ba si Celine? Tanong ng mediator, na may matalas na tingin. Michael, sinabi mo na hysteric si Celine at masama sa edukasyon ng iyong anak. Ngunit hindi ba ikaw ang nag-iwan sa iyong anak na umiiyak sa paliparan? Si Michael ay napakislot at pinawisan ng husto. Iyon ay stress sa trabaho, kaya sandali lang akong nawalan ng pag-iisip. At ang pera sa joint account ay bahagi ng investment. Ang investment ay paggamit ng pera para sa down payment ng apartment ni Melissa at pagbili ng branded items? Matalas na tanong ni Attorney Alcantara. Nawalan ng salita si Michael. Nanginginig siya sa takot na ang script ng kanyang pagiging biktima ay unti-unting nababalatan. Tama na, Michael, sabi ko, habang tinitingnan siya sa mata sa unang pagkakataon. Ang lalaking minsan kong minahal at iginagalang. Ngunit ngayon, siya ay isang kaawa-awang halimaw na nalunod sa kanyang sariling kasinungalingan. Binitiwan mo ang kamay ni Ella sa paliparan. Sa sandaling iyon, tumigil ka na sa pagiging ama. Ang pagkawala mo ng pera at karera ay bunga ng iyong ginawa. Ngunit ang sakit na ginawa mo sa puso ni Ella ay hindi kailanman mababayaran. Celine, please, pasensya na. Nagkamali ako. Malapit na akong mawalan ng trabaho. Huwag mo na akong pahirapan. Kung malaman ni Ella na nawalan ako ng trabaho, huwag mong gamitin si Ella bilang sandata para sa iyong sariling kapakanan. Malamig kong sabi. Alam na niya ang iyong tunay na pagkatao
Ang batang binitawan mo ang kamay ay hindi na iyong anak. Attorney Alcantara, ang susunod na dokumento. Inabot ni Attorney Alcantara ang pre-prepared mediation proposal, divorce, damages, at ang buong halaga ng nakatagong pera kasama ang interest. Ang custody ni Ella ay kay Celine. Ang visitation rights ni Michael ay sa ilalim ng supervision. At kung gusto lang ni Ella, ang child support, kasama ang future retirement benefits. Kung tatanggihan mo ang pagpirma dito, may mensahe mula kay Mr. Sato na hindi kami magdadalawang isip na maghain ng civil suit at criminal complaint para sa embezzlement. Criminal complaint. Nanginginig ang katawan ni Michael. Para sa isang elite, ang pagiging may criminal record ay katumbas ng kamatayan. Nanginginig ang kanyang kamay habang kinuha niya ang bolpen at pumirma sa bawat letra na parang inukit niya ang kanyang buhay. Sa tabi niya, sa aking puso, sinabi ko sa aking sarili na umiiyak sa paliparan. Ayos lang. Tapos na ang lahat. Paglabas namin sa mediation room, ang sikat ng araw ay dumadaan sa bintana ng hallway. Naghihintay si Ella sa opisina ni Attorney Alcantara. Naibalik ko ang lahat nang walang anumang pagkakamali. Ngunit ang aking paghihiganti ay hindi pa tapos. Mayroon pa akong babayaran mula kay Melissa, ang babaeng umagaw kay Michael. Ang likod ni Michael paglabas ng mediation room ay wala na ang kumpiyansa ng isang elite, kundi parang isang matandang natalo sa gravity. Ngunit hindi pa ako titigil. Kahit tapos na ang laban kay Michael, mayroon pa ring utang ang babaeng nag-iwan ng trauma sa aking anak, ang babaeng nakasuot ng golden dress. Pagkalipas ng isang linggo, kasama si Attorney Alcantara, ako ay nasa isang tahimik na hotel lounge sa Maynila. Ang Melissa na lumabas ay malayo sa kanyang dating karangyaan na nakita ko sa paliparan. Nakasuot siya ng simpleng gray dress at ang kanyang mahabang buhok ay tuyo. Anong kailangan niyo? Hiwalay na kami ni Michael. Ako ang biktima, sabi ni Melissa pagkaupo. Sa sandaling nalaman niya na si Michael ay nasa bingit ng pagkawala ng trabaho at ang kanyang asset ay frozen, tinalikuran niya siya. Biktima? Nakakatawa ka naman, sabi ko. Inilagay ni Attorney Alcantara ang isang sobre sa harap niya. Ito ang resibo ng pagbili niyo ng branded items sa ibang bansa at ang ebidensya na ang down payment ng apartment mo ay binayaran mula sa joint account. Nagpapahiwatig ito na ikaw ay hindi lang kerida ni Michael, kundi kasabwat din sa kanyang embezzlement. Namutla ang mukha ni Melissa. Kasabwat? Akala ko single siya. Niloko niya ako. Nang makita mo kami ng anak ko sa paliparan, sinabi mo, maligayang pagdating sa impyerno, matanda, hindi ba? Sa sandaling iyon, sapat na ang ebidensya na alam mo na may asawa si Michael. Si Mr. Sato ay determinado rin na imbestigahan ang iyong partisipasyon, sabi ni Attorney Alcantara. Melissa, ang pag-alis mo sa kumpanya ay matalino, ngunit paano ka magre-reschedule? Kung ang impormasyong ito ay kumalat sa industriya, o kung magsasampa ka ng kaso para sa pagbabalik ng mga kinuha mo kay Michael, ang iyong kinabukasan ay magugunaw, tulad ni Michael. Anong gusto nyo? Tanong ni Melissa, na ang tinig ay nanginginig at ang kanyang tingin ay parang lason. Pagbabayad ng damages at pagpirma sa isang kasunduan na hindi ka na kailanman magpapakita sa amin. At ang pagbenta ng lahat ng branded items na nakuha mo kay Michael at ang kita ay gagamitin para sa edukasyon ng aking anak. Ano? Kukunin mo ang lahat ng gamit ko. Kukunin. Hindi. Sa simula pa lang, ito ay para sa edukasyon ng aking anak. Ibinabalik mo lang ang oras na ginugol mo sa luho, malamig kong sabi. Tiningnan ako ni Melissa ng matagal. Ngunit nang banggitin ni Attorney Alcantara ang pulis, nanginginig ang kanyang kamay habang kinuha niya ang ballpen. Habang naririnig ko ang tunog ng kanyang pagpirma sa kasunduan, inalis ko sa aking isip ang alaala ng trahedya sa paliparan. Ang golden dress, ang matamis na amoy ng pabango, ang mapanlinlang na ngiti. Lahat ng iyon ay huwad na kislap. Pagkalipas ng isang buwan, si Michael ay pinilit na mag-resign sa kumpanya, halos katumbas ng pagpapatalsik. Ang kanyang retirement benefits ay kinumpiska at ginamit sa pagbabayad ng embezzlement dahil sa malamig na aksyon ni Mr. Sato. Kumalat ang kanyang masamang reputasyon sa industriya at ang dating elite businessman ay nagbenta ng kanyang bahay na may mortgage at bumalik sa bahay ng kanyang matatandang magulang. Samantala, si Melissa ay nagbenta rin ng lahat ng kanyang branded items
at pagkatapos magbayad ng malaking damages, umalis siya sa Maynila na parang tinaboy. Mama, hindi na bababalik ang mga taong iyon? Tanong ni Ella habang nakatingin sa labas ng bintana ng aming apartment sa Cebu. Oo, hindi na nila kailanman guguluhin ang ating buhay. Nangangako ako, sabi ko, habang niyayakap si Ella. Ang pera na nabawi ko kay Michael ay inilagay ko sa trust account ni Ella at hindi ko ito ginalaw hanggang sa siya ay maging adulto. Nagtrabaho ako bilang isang maliit na office staff gamit ang aking dating qualifications para makapag-independent. Hindi ito marangyang buhay. Walang mamahaling dinner, walang magarbo na paglalakbay. Ngunit ang simpleng kapayapaan ng paggising sa umaga, pagkain ng almusal kasama ang aking anak, at pag-uusap ng tapat, iyon ang pinakamahalaga at pinagmamalaki ko. Ngunit mayroon pa ring karugtong ang aking kuwento. Nang magsimulang mawala ang mga sugat ng pagtataksil, isang lalaki ang lumabas sa aming harapan. Siya ang magbibigay ng liwanag sa aking puso na minsan ay puno ng paghihiganti para muling maniwala sa pagmamahal. 2 taon pagkatapos ng divorce, sa isang maliit na bayan malapit sa dagat sa Cebu, ang aming bagong buhay ni Ella ay tahimik at matatag na nag-uugat. Wala na ang dating karangyaan ng isang tower condominium. Pagbukas ng bintana sa umaga, ang amoy ng asin ay sumasalubong at ang amoy ng bagong lutong tinapay mula sa panaderya. Ang simpleng araw-araw na buhay ang pinakamamahal ko ngayon. Nagtatrabaho ako bilang office staff sa isang maliit na kumpanya. Mayroon akong break sa trabaho, ngunit ang aking pagiging detalyado at kalmado na natutunan ko sa pakikipaglaban kay Attorney Alcantara ay nakatulong sa aking trabaho. Ang aking mga boss at kasamahan ay hindi kinwestiyon ang aking nakaraan at iginagalang ako bilang isang tao at isang ina. Mama, tingnan mo, 100 points ang drawing ko ngayon. Sigaw ni Ella, pagka-uwi mula sa eskwela habang inilalabas ang isang drawing paper. Nandoon ang 2 tao na magkahawak ang kamay, na iginuhit sa maliwanag na dilaw at asul. Wow, ang ganda! Ikaw at si Mama? Oo, at ngumingiti rin ang araw. Ang mga drawing ni Ella ay nagbago mula sa madilim na kulay noong nasa Maynila kami tungo sa mga kulay na puno ng liwanag, ang mga luha na dumanak sa naiya, ang kawalan ng pag-asa nang itaboy siya ng kanyang papa. Hindi ito tuluyang nawala, ngunit pinili niya na maglakad kasama ako. Nang gabing iyon pagkatapos matulog ni Ella, naging ugali ko na uminom ng mainit na herbal tea sa living room. Binuksan ko ang lumang photo folder sa aking cellphone. Nandoon ang larawan ng aming pamilya, na akala ko ay masaya noon. Ang aking sarili na pilit na ngumingiti sa tabi ni Michael dahil sa kanyang reputasyon. Ngayon, naiintindihan ko. Ako ay isa lang sa kanyang mga ari-arian, na pilit na nagpapakita ng perpektong larawan. Ang komunikasyon mula kay Michael ay tanging notification na lang ng child support payment. Ayon sa sabi-sabi, nabigo siya sa paghahanap ng trabaho at nakatira sa bahay ng kanyang mga magulang, umaasa sa kanilang pensyon. Para sa isang lalaking minsan nang nag-utos sa kanyang subordinates at nagpalipat-lipat ng milyon-milyong pera, ito ay isang malungkot na pagtatapos. Ngunit wala na akong paghihiganti sa aking puso. Kahit ang galit ay pinakalma na ng oras, tulad ng isang ilog. Michael, hindi mo kailanman minahal ang sinuman, maliban sa iyong sariling ego. Samantala, si Melissa ay ayon din sa sabi-sabi, ay lumipat-lipat na ng mga nightlife spots sa probinsya. Ang kanyang kabataan at kagandahan, na pilit niyang pinangalagaan bilang sandata, ay walang silbi sa harap ng damages na binayaran niya dahil sa kasinungalingan at pagtataksil. Mama, lagyan mo ng scrambled eggs ang lunchbox ko bukas, sabi ni Ella na inaantok na lumabas sa bedroom at inilagay ang kanyang mukha sa aking tuhod. Sige, matulog ka na, sabi ko. Habang nadarama ko ang init ng aking anak, humugot ako ng malalim na hininga. Malaki ang nawala. Ang mundo na aking pinaniniwalaan ay gumuho at ang aking puso ay nasira. Ngunit mula sa mga guho na iyon, nakahanap ako ng isang bagay na walang katumbas ang makatayo sa sarili kong mga paa. Hindi na kailangan mag-alala sa sinasabi ng iba o pumili ng mga salita. Hawak ko na ang sarili kong buhay. Isang araw, sa isang volunteer activity sa eskwela ni Ella, nakilala ko ang isang lalaki. Hindi siya biglang lumabas sa aking harapan. Siya ay natural na pumasok sa tahimik na mundo na aming binuo, tulad ng hangin ng tagsibol. Hindi ko pa alam noon na ang pagtatagpo na iyon ay muling magpapagalaw sa aking kapalaran.
Simula noon, umulan ng tahimik sa umaga. Ang regional exchange event sa eskwela ay ginanap sa gym dahil sa ulan, ngunit ang lugar ay puno ng excitement ng mga bata at ang tahimik na tawa ng mga matatanda. Ako ay isa sa mga volunteer staff sa registration. Habang abala ako, napansin ko si Ella na masayang nakikipag-usap sa isang tao. Ah, dito, mas maganda kung dahan-dahan ng pagkulay, sabi ng isang lalaki na tumutulong kay Ella sa kanyang craft. Nasa kalagitnaan na siya ng kanyang 40s. Nakasuot ng malinis na navy blue shirt at isang gamit na apron. Hindi siya garapal, ngunit ang kanyang presensya ay parang sa isang malalim na kagubatan na nagpapakita ng kalmado at init na hindi nagtataboy ng iba. Ah, Mama, ang galing ni Tito. Masayang tawag ni Ella sa akin. Dahan-dahang tumayo ang lalaki at nahihiyang hinaplos ang kanyang maikling buhok. Magandang araw. Ako si Tito Dante. NPO representative ako rito. Ella, ang iyong mga kulay ay napakadelikado. Nagulat ako. Salamat po. Ako po si Celine. Sa sandaling nagkatinginan kami, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Ang mga lalaking nakilala ko noon, lalo na si Michael, ay laging puno ng ambisyon kung paano ipapakita ang kanilang sarili o kung paano dominahin ang iba. Ngunit sa mga mata ni Dante, walang ganoong lason. Mayroon lang siyang kalmado na parang kalangitan, pagkatapos ng ulan, at isang kabaitan na tila tinatanggap ako ng buo. Sa loob ng ilang buwan, natural na dumami ang aming pagtatagpo ni Dante. Minsan, bumibisita siya sa aming opisina pagkatapos ng trabaho o iniimbitahan niya kami ni Ella sa beach cleanup activity tuwing weekend. Hindi niya kailanman kinwestiyon ang aking nakaraan, ang aking mga pagkukunwari, at ang pader na ginawa ko sa mga lalaki. Nang walang malay, hindi niya pilit na sinira. Sa halip, pumasok siya sa aming pang-araw-araw na buhay, tulad ng pagtagos ng ulan sa lupa. Isang hapon, pagkatapos ng activity, habang si Ella ay nangongolekta ng seashells sa malayo, naglalakad kami sa baybayin. Celine, sabi ni Dante, habang nakahinto at nakatingin sa horizon. Nawalan ako ng mahal sa buhay sa isang aksidente noon. Pagkatapos noon, matagal kong tinatanong ang aking sarili kung karapat-dapat ba akong maging masaya. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na hindi niya maitago. Sa unang pagkakataon, nalaman ko na siya ay may malalim din na kalungkutan. Ngunit nang makilala ko kayo ni Ella, kahit na clumsy ako, gusto kong muling maniwala sa simpleng kaligayahan ng paggawa ng mainit na tsaa para sa isang tao o paghihintay sa pag-uwi ng isang tao. Tiningnan ako ni Dante ng diretso sa mata. Hindi ko kayang palitan si Michael. Hindi rin ako ang tunay na ama ni Ella. Ngunit bilang inyong pinakamatalik na kaibigan, maaari ba akong maglakad kasama kayo sa buhay na ito? Sa mga salitang iyon, naramdaman ko na may isang bagay sa aking puso ang biglang gumuho. Ang mga sugat ng pagtataksil ni Michael, ang malamig na alaala ng pagtaboy niya sa akin sa paliparan. Lahat ng iyon ay natunaw sa mainit na salita ni Dante at naging luha. Umupo ako sa lupa at umiyak ng malakas. Sa loob ng 2 taon simula ng divorce, pilit akong naging matatag na ina at hindi ko ipinakita ang aking luha sa harap ng sinuman. Walang sinabi si Dante. Tahimik niyang inilagay ang kanyang kamay sa aking likod. Ang init ng kanyang palad ay iba sa kalkuladong init na hawak ni Michael noon. Puno ito ng tunay na pagmamahal. Maaari ba akong muling maniwala sa mga tao? Tanong ko. Siyempre, dahan-dahan lang. Sa sarili mong bilis, Celine. Ang tunog ng mga alon ay tahimik na pumuno sa katahimikan sa pagitan namin. Sa araw na iyon sa Naiya, akala ko na wala na ang lahat. Ngunit dahil sa katapusan na iyon, ngayon, nakatayo ako sa harap ng isang tunay na pagmamahal. Nakita ko si Ella na tumatakbo patungo sa amin, hawak ang mga seashells sa kanyang mga kamay. Mama, Tito Dante, tingnan nyo, nakakita ako ng napakagandang seashells. Nagtawanan kaming tatlo sa ilalim ng paglubog ng araw. Ito ay isang pakiramdam ng tunay na kaligayahan na hindi ko kailanman nakuha sa isang marangyang tower condominium. Mas kumikinang pa ito kaysa sa golden dress. Mula nang makilala ko si Dante, 1 taon na ang lumipas. Ang aming relasyon ay hindi biglang nag-alab na pag-ibig, kundi parang apoy na dahan-dahang nagpapainit sa malamig na katawan. Tuwing weekend, sinundo niya kami sa bahay gamit ang kanyang maliit na 4x4.
Ang aming destinasyon ay laging sa mga bundok na puno ng kalikasan o sa tahimik na baybayin. Si Michael ay laging naghahanap ng status at mas gusto ang mga luxury hotel lounges at mga kalsada na puno ng branded stores. Ngunit si Dante ay masaya sa paghahaninap ng salagubang kasama si Ella sa putikan at paghabol sa mga alimango sa baybayin. Tito Dante, ang bato na ito ay parang mukha ni Papa, sabi ni Ella habang inilalabas ang isang bilog na bato na kinuha niya sa ilog. Tumawa si Dante at sinabi, "Oo nga, kamukha ng ilong ko." Nagsimulang tawagin ni Ella si Tito Dante bilang Papa pagkatapos ng 3 buwan naming pagkikita. Sa simula, nagulat ako, ngunit nang makita ko silang nagtatawanan na parang tunay na mag-ama, naramdaman ko ang init sa aking puso. Hindi kailanman minadali ni Dante ang pagpapakasal. Isang araw, nang iparada niya ang kotse sa harap ng bahay, mahinahon niyang sinabi habang hawak ang manibela, "Celine, normal lang na may dala kang sugat mula sa nakaraan. Hindi mo kailangan kalimutan. Gusto kong protektahan ka, kasama ang iyong mga sugat." Ang mga salitang iyon ay parang magic na dahan-dahang nag-ayos ng aking nasirang pagpapahalaga sa sarili na gumuho sa naiya. Si Michael ay tinrato ako bilang isang accessory para palamutian ang kanyang karera, ngunit si Dante ay nakikita ako bilang isang walang kapalit na tao. At dumating ang araw ng kapalaran sa isang ordinaryong araw, habang kami ay kumakain ng hapunan. Habang kumakain si Ella ng omelette rice na luto ni Dante, bigla siyang huminto at tiningnan si Dante. "Papa Dunch? Hmm? Bakit? Ella? Pwede ba kitang tawaging Papa?" Biglang tumahimik ang silid. Muntik ko nang maibagsak ang baso na hawak ko at gulat na gulat si Dante. Ang mga mata ni Ella ay diretso at walang bahid ng pagdududa. Ang 7 taong gulang na batang babae, na nalinlang ng kanyang ama sa paliparan at nasa malalim na kawalan. Sa loob ng 1 taon, tinanggap niya ng buo ang walang pasubaling pagmamahal na ibinigay ni Dante. Unti-unting lumabas ang luha sa mga mata ni Dante. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumuhod sa harap ni Ella at mahigpit na hinawakan ang kanyang maliliit na kamay. "Salamat. Binibigyan mo ako ng karapatan na tawagin ako sa mahalagang pangalan na iyan. Nangangako ako. Hindi ko kailanman pababayaan ikaw at ang iyong mama. Poprotektahan ko kayo ng buong lakas bilang inyong papa." Sumigaw si Ella ng "Papa" at yumakap sa leeg ni Dante. Ang salitang papa na nawala ay bumalik sa amin na mas mainit at mas malakas ang kahulugan. Pagkalipas ng ilang buwan, kami ay nagdaos ng isang simpleng kasal sa isang maliit na simbahan, kasama lamang ang pamilya. Sa tabi ko, nakasuot ng puting dress, ay si Dante na medyo kinakabahan, at si Ella na may pinakamalaking ngiti at maingat na nagdadala ng aming singsing. Hindi na kailangan ng magarbo na reception o golden dress. Ang tunog ng kampana, ng simbahan, at ang mainit na palakpakan ng aming mga mahal sa buhay. Ito ang aming nakita matapos naming tawirin ang alon ng kasinungalingan at pagtataksil, isang tahimik at hindi matitinag na pagtatapos. Pagkatapos ng kasal, nag-family photo kami sa ilalim ng cherry blossom tree sa simbahan. Sa likod ng photographer, dahan-dahang humihip ang hangin ng tagsibol. Ang kumikinang na singsing sa aking kaliwang daliri ay hindi na isang tanikala na nagtatali sa akin. Ito ay simbolo ng kalayaan, tiwala, at pangako sa isang bagong bukas. Tara na, sa bago nating bahay. Ang malaking kamay ni Dante ay sumalubong sa aking kamay at sa kamay ni Ella. Dahan-dahan kaming naglakad, bawat hakbang ay matatag. Ngunit sa huli ng kuwento, may isa pa kaming kailangan harapin. Ito ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Ang paliparan. Ilang taon na ang nakalipas, muli kaming nakatayo sa International Terminal ng NAIA. Ang maliwanag na ilaw, ang daan-daang tao na dumarating, at ang regular na tunog ng mga maleta na gumugulong sa sahig. Ang lahat ng bumubuhos sa aking 5 pandama ay dapat na maging trigger upang muling gisingin ang masakit na alaala. Ngunit ang nasa tabi ko ay hindi ang nanginginig na ako, kundi ang bagong ako na mahigpit na nakahawak sa matatag na braso ni Dante. "Papa, may passport ka na?" Ang tiket ko ay nandito. Si Ella, na medyo tumangkad, ay masiglang naglalakad, may backpack sa likod. Ngayon ang aming unang international trip bilang isang bagong pamilya. Dahil sa trabaho ni Dante, ang napili naming destinasyon ay isang tahimik na bayan sa Nordic, kabaligtaran ng resort na pinuntahan ni Michael kasama ang kanyang kerida.
Sa kabilang dulo ng escalator, isang pamilyar na anino ang sandaling nagpakita. Isang lalaki na nakasuot ng murang business suit at lumalakad na may takot sa kanyang mga mata. Si Michael ba iyon? O nagkamali lang ako? Hindi ko na kailangan alamin. Dati, siya ang sentro ng aking mundo. Ang kanyang mood ang nagdidikta ng aking kaligayahan at ang kanyang pagtataksil ang akala ko ay katapusan ng aking mundo. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa parehong lugar at sa wakas ay naiintindihan ko. Ang impyerno noong araw na iyon ay hindi para sirain ako, kundi para palayain ako sa sarili kong buhay. Ito ay isang malupit na pagsubok na kailangan. Celine, anong nangyari? Medyo maputla ka. Nag-aalala si Dante habang tinitingnan ako at hinawakan ang aking nanlalamig na kamay. Ang init ng kanyang kamay ay iba sa kalkuladong init ni Michael. Ito ay seguridad na tinatanggap ako ng buo, tulad ng lupa. Hindi. Wala to. Naisip ko lang na hindi na ako natatakot sa lugar na ito. Sabi ko, habang ngumingiti at dahan-dahang inilagay ang aking ulo sa balikat ni Dante. Ang board ng paliparan ay gumagawa ng tunog habang nagpapalit. Ang destinasyon ay nagbabago, ang oras ay nagbabago, at ang buhay ay nag-update. Naglakad kami patungo sa parehong boarding gate kung saan nawala si Michael. Ngunit wala na ang kawalan ng pag-asa na naramdaman ko noon. Hinawakan ni Ella ang kamay ni Dante at masayang ngumingiti habang dumadaan sa gate. Ako rin ay humakbang. Tumagos ang eroplano sa ulap at umangat ng mas mataas. Sa ilalim, ang tanawin ng lungsod ay lumiliit. At sa huli, naging asul na langit at puting ulap na lang ang mundo. Habang tinitingnan ko ang labas ng bintana, sinabi ko sa aking sarili na nanlalamig noon. Tingnan mo, wala kang nawala noong araw na iyon. Ang iyong sarili lang ang nabawi mo. Michael, Melissa, ang sakit na ibinigay ninyo sa akin ay ironikong nagbigay sa akin ng mata upang makita ang tunay na pagmamahal. Wala na ang kastilyo ng buhangin na puno ng kasinungalingan at pagpapanggap sa paligid ko. Ngayon, ang nasa aking kamay ay isang bono ng pamilya na hindi nakikita, ngunit mas matatag at mas mainit kaysa sa anupaman. Inilagay ni Ella ang kanyang ulo sa aking balikat at tahimik na humihilik. Sa kabilang banda, si Dante ay nagbabasa ng travel guidebook at paminsan-minsan ay tinitingnan ako at ngumingiti ng malumanay. Nagsisimula pa lang ang paglalakbay. Magkakaroon ng tag-ulan at tagbagyo sa buhay. Ngunit hindi kami bibitaw. Dahil simula noong araw na iyon sa lobby ng paliparan, nang tumayo ako sa sarili kong mga paa, ang aking kwento ay naging akin na. So iyan, sa labas ng bintana, ang walang katapusang asul na kalangitan ay nagkalat habang pinikit ko ang aking mga mata sa liwanag. Dahan-dahan kong isinara ang aking mga mata at nadama ang oras na dinala ako sa isang bagong bukas. Sa lahat ng sumama sa akin sa kwentong ito, taos-puso akong nagpapasalamat. Ano ang masasabi ninyo sa paglalakbay ni Celine at Ella? Kung ang kanilang pagbangon mula sa malalim na kawalan ng pagtataksil at ang paghawak sa tunay na kaligayahan ay nagbigay ng kaunting tapang at pag-asa sa inyong puso, wala nang mas hihigit pa sa kagalakan na ito. Sa buhay ng sinuman, maaaring dumating ang hindi inaasahang bagyo o ang sandali na gumuho ang iyong mundo. Ngunit ang katapusan na iyon ay laging simula ng isang bagong bagay. Tulad ni Celine, ikaw mismo ang bida sa iyong sariling kuwento. Kung ang kuwentong ito ay tumagos sa inyong puso, mangyaring suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Naghihintay din kami na marinig ang inyong mga komento sa comment section. Naway laging umulan ng mainit na liwanag sa hinaharap ng inyong kahangahangang kwento ng buhay. Salamat sa panonood.